araw mga bata, handa na ba kayong makinig? Opo, teacher. Magaling. Ngayon, ako nga pala si Teacher Jonalyn Malinaw. Pwede nyo akong tawagin Teacher Jonna. Okay po ba yon? Okay po. Okay. Ngayon, tutungo tayo sa ating prayer. Tayo ay yumuko at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasami ng kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay mga bata, dadako na tayo sa ating attendance check. Magsabi lamang ng present kapag naririto. Okay po ba? Opo. Okay. Nandito ba si Adrada? Present po. Okay, magaling. Si Lopez? Nandito po, teacher. Magaling. Okay, ngayon dadako tayo sa ating kamustahan. Kamusta kayo mga bata? Okay lang naman po, teacher. Ikaw, kamusta ka, Adrada? Okay lang po. Ikaw naman, Miss Lopez. Masaya naman po, teacher. Yan, mabuti at mga okay kayo ngayong araw mga bata. Ngayon at dadako tayo sa ating classroom rules. Meron tayong classroom rules na inihanda si teacher. Una dyan ang makinig kapag may nagsasalita. Pangalawa, itaas ang kamay bago magsalita o tumayo. Pangatlo, gumamit ng magagalang at mabubuting salita. At pang-apat, maging tapat at responsable. At ang panlima naman, tumulong sa pagpapanatiling malinis at maayos sa silid-aralan. Okay po ba yun mga bata? Opo, teacher. Okay, magaling. Ngayon ay tutungo tayo sa ating layunin. Ang layunin ay natututuhan ng mga mag-aaral ang paggalang at iba't ibang uri ng paggalang. Pangalawa, napapahalagaan ng mga mag-aaral ang paggalang o respeto sa kapwa. At pangatlo, na ipapakita ng mag-aaral ang iba't ibang uri ng paggalang. Ngayon mga bata, balik-aral tayo. Ang pagkakaibigan ba ay may kaaktibat na paggalang? Sinong maaaring sumagot? Ako po, teacher. Yes, anak, Lopez. Opo, teacher, para mas lalong tumibay yung pagkakaibigan namin. Okay, magaling anak. Dahil nasagot mo ang ating napag-aralang noong nakarang araw. Ayan mga bata, dahil natandaan ninyo ang ating tinalakay noong nakarang araw, bigyan natin ang ating sarili ng 3 bagsak ng 1, 2, 3. Magaling ako, magaling ako, magaling ako. Yan, magaling mga bata. Ngayon ay tutungo tayo, aalamin natin kung ano nga ba ang tatalakayin natin ngayong araw. Ito ang wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa paggalang. Ngayon, pakibasa nga po ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Wastong pakikipag-ugnayan sa kapwa paggalang. Okay, mabuti. Ngayon mga bata, may inihanda si teacher na mga larawan at sasagutin ninyo kung ano ang mga nakita ninyo. Okay po ba yun mga bata? Opo. Okay. Ngayon, ano ang ipinapakita ng larawan? Ako po. Yes, anak? Adrada? Yung sa una po, paggalang, pagmamano po. Tapos pangalawa po, pagtulong po sa matanda sa pagtawid. Pangatlo naman po, pagtulong po sa pagbuhat ng mabigat. Okay, magaling. Nasagot mo ng maayos. Ngayon naman, sa pangalawa, sa pakikipag-ugnayan kasama ba rito ang paggalang? Bakit? Ako po, teacher. Yes, anak, Lopez? Para sa akin po, kasama po ito kasi po ito po yung paraan para po makipag-usap na may paggalang. Ngayon, dahil naalam nyo na ang ating tatalakayin ngayong araw, ang tatalakayin natin ay patungkol sa paggalang. Ang paggalang o respeto ay ang pagkakilala sa halaga o dignidad ng isang tao. Ito ay binibigay ng partikular sa mga nakakatanda dahil sa maraming bagay na natututunan nila sa kanilang buhay. Dito mga anak, ang paggalang is nakakatulong ito para sa mga nakakatanda sa atin. Dito nabibigyan natin yung sarili natin ng dignidad natin na kung paano nga ba tayo maging magalang sa iba't ibang taong nagiging nakakasalamuha natin. Katulad na lang ng mga magulang natin at yung mga nakakatanda sa atin, dapat bibigyan natin sila ng paggalang at respeto dahil dito na
ipapakita natin sa sarili natin kung paano nga ba tayo na igagalang yung mga nakakatanda o yung nagiging natin nung dating henerasyon ng mga tao na nagbigay sa atin kung paano nga ba ang maging magalang at respeto. Ngayon, may nihanda si teacher kung ano nga ba ang ibig sabihin ng paggalang. Una na riyan ang ating nasa picture ang pagmamano. Ayan, nakita ninyo, yung isang bata, nagmamano siya sa kanyang lola. Na ipapakita niya yung paggalang niya na kung saan nakusa siyang nagmamano upang maipakita niya yung paggalang niya. At pangalawa naman, paggamit ng po at opo. Ayan, makikita natin sa picture na yan na kapag ikaw binigyan ng kailangan mo, kailangan mayroong kang po at opo. May paggalang tayong na ibabalik sa nakakatanda sa atin. At yung pangatlo na naman na nasa larawan, pagtulong. Siyempre kahit na hindi natin kakilala o anuan pa man niya na nakakasalamuhan natin, kailangan tumulong tayo sa iba't ibang taong nakakasalamuhan natin, lalo-lalo na ang nakakatanda. May katanungan na inihanda si teacher, ano ang wastong pakikipag-ugnayan? Ako po, teacher. Yes, anak. Ang wasto pong pakikipag-ugnayan, ito po ay may kasamang paggalang at may mabubuting pananalita po sa ating kausap. Ayan, magaling anak. Ngayon, may nihanda naman si teacher na isa pang katanungan. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng paggalang o respeto sa pakikipag-ugnayan sa kapwa? Ako po, teacher. Okay, yes, anak. Kasi po, pagka may paggalang po, respeto ka, habang nakikipag-usap po sa kapwa, magkakaintindihan po kayo. Hindi po kayo mag-aaway, gano'n. Yan, mabuti. Maganda ang mga naging sagot ninyo sa ating tinalakay ngayong araw. Tayo ay tutungo sa ating sitwasyon. May nihanda si teacher na isang maikling kwento na sitwasyon na maaari ninyong sagutin after nitong basahin ito ni teacher. Okay po ba yon? Opo. Okay. Etong sitwasyon na to, mayroong dalang mga pagkain si Binibining Reyes. Mayroong tinapay, prutas, at cake. Sinabi niya na kumuha ka ng tag-isa sa dala niyang mga pagkain. Ngayon mga bata, etong katanungan ni teacher, ano ang masasabi mo? Ako po. Yes, anak? Magte-thank you po ako na meron pong kasamang opo. Magaling. Magaling ang iyong kasagutan. Ngayon naman, ano ang mga dala niyang pagkain ang kukunin mo? Teacher, ako po. Yes, anak? Sa tatlo po yan, ang kukunin ko po ay prutas dahil ito po ay masustansya. Magaling. Magaling ang iyong naging sagot, anak. Ngayon naman, ano naman ang gagawin mo sa ibang pagkain na ibinibigay niya sa iyo? Ako po, teacher. Yes? Ano po, i-offer ko rin po sa may iba kong kaklase para meron din po sila. Okay, magaling. Yan, nabigyan nyo ng tamang kasagutan ng ating nalakay ngayong araw. Nagbigay kayo ng tamang kasagutan kung ano nga ba yung magiging tama sa hindi. Okay po ba yun mga bata? Opo. Okay, magaling. Naman tayo ay tutungo sa ating kasanayan. Ito ang ginawa ni teacher is magbigay ng 3 halimbawa na nagpapakita ng paggalang na iyong naranasan sa iyong buhay. Isalaysay ito ng tapat at tama. Meron bang sasagot sa akin ng 3 halimbawa na nagpapakita ng paggalang sa naranasan sa buhay? Ako po, teacher. Yes, anak. Lopez? Ang mga paggalang na nagagawa ko sa pang-araw-araw na aking buhay ay yung paggalang, paglinis, at yung pagtulong ko po sa mga nakakatanda. Ito po ay nakakatulong po sa akin at lalo na sa mga tao na kapaligid sa akin. Dahil po, halimbawa na po sa pagtulong ko po sa mga nakakatanda. Kapag mayroon po ako nakikita na hirap po sa paglakad o yung kailangan po na tumawid sa kalsada, tinutulungan ko po sila. Ganun din po sa paglilinis sa kalsada, sa paligiran ko po.
Kapag may nakikita po akong dumi, nililinis ko po agad. Ganun po. Ayan, magaling dahil nakapagbigay ka ng 3 halimbawa na ng paggalang. Ngayon, natututunan ninyo kung ano na ang tinatalakay natin ngayong araw. Ngayon mga bata, may inihanda si teacher dahil natutunan na ninyo ang ating paggalang. May inihanda si teacher na paggalang mo, iguhit mo. Ito ay gagawin sa bond paper. Guguhit kayo ng mga bagay na kung saan kayo naging magalang na paggawa ninyo. Yung mga bagay na naging mabuti kayo sa paggalang ninyo. Naiintindihan po ba mga bata? Opo. Okay. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 15 na minuto upang magawa ito. Ngayon, handa na ba kayong ipakita sa akin ang ginuhit ninyong paggalang mga bata? Opo, teacher. Okay, maaari mo ba sa akin ipakita sa akin, Adrada, anak, ang iyong ginuhit ng paggalang? Ginuhit ko po is pagmamano po. Kasi po, pag umuwi po ako, nagmamano po ako. Okay, magaling ang iyong naiguhit, anak Adrada, dahil naipakita mo ang paggalang mo kung paano mo siya ginagawa. Ngayon naman, ano naman ang ginuhit mo, anak Lopez? Sa akin naman po, ang dinawin ko po ay yung naglilinis po. Kasi po, tuwing po sa bahay po, ganyan po, pati sa kalsada po, kapag mayroon po ako nakikitang dumi, nililinis ko po. Nasanay na rin po ako kasi kanila mama at papa po. Sa sobrang sipag po nila. Okay, magaling. Dahil naipakita mo din ang iyong paggalang kung paano mo ito ipakita sa mga magulang mo. Ngayon, mga bata, dahil naiintindihan nyo na ang ating tinalakay na patungkol sa paggalang, bago tayo matapos lahat, may inihanda si teacher na tagtakdang alarin na gumawa ng family tree at sagutin ang tanong na, paano mo ipapakita ang iyong paggalang sa pamilya? At gagawin ito sa malinis na papel at sasagutin ninyo yon at ipapasa nyo yon sa ating susunod na pagkikita. Okay po ba yun mga bata? Opo, teacher. Okay. Hanggang dito na lamang ang ating tinalakay mga bata. Naway na may natutunan kayo sa ating tinalakay. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Maraming salamat din po. Thank you po.